Hello po mga katrops, bali ngayong araw na to ay magluluto ako ng ampalaya mga katrops. Tara, samahan nyo ako. Wow! Yung isasahog ko sa ampalaya mga katrops. Alam nyo ba yan kung ano? Japanese siomai mga katrops. Yan po yung bagong recipe. Sa akin lang po pala. At ito na po yung ampalaya natin mga katrops. Sinugasan ko na rin po yan mga katrops. Kaya igigisa na po natin. At dito naman sa kabila mga katrops, ayan, magluluto ako ng sopas. What? At eto na nga, ginigisa-gisa na natin yung siomai. Ino na po muna natin nilagay yung siomai. Lulutuin muna natin. At nang medyo luto na yung Japanese siomai natin, ibinuhos ko na yung ampalaya. Aww. Tapos, halu-haluin natin mga katrops. Pag nahalo na po natin, hayaan na lang po natin yan lumambot. Hintayin natin mga katrops. At para lumambot ng konti yung gulay, bubuhusan natin ng mainit na tubig. Para maluto din yung gulay agad mga katrops. Woo! At habang hinihintay natin yung ampalaya mga katrops, eto po, pinapalambot naman natin yung shell ng pangsosopas natin. Wow! At para po sa ayaw ng masyadong mapait yung ampalaya, para po sa akin yung iba kasi iba-iba tayo ng mga ginagawa sa ampalaya para hindi siya pumait. Yung iba hinugasan ng asin, pinapakabanlawan at pinipiga ng asin. Ako po mga katrops, direct ko lang siyang hinuhugasan dahil gusto ko ay yung pait ng ampalaya. Kaya nga tinawag na ampalaya eh. Pero hindi mga katrops. Huwag po natin madalas halu-haluin yung ampalaya na niluluto natin. At huwag nating tatakpan mga katrops kasi pag tinakpan natin, parang umiikot lang sa loob yung pait. Ano daw? Hindi, yun lang na-experience ko mga katrops. Huwag natin tatakpan yung niluluto nating ampalaya. Hayaan natin siyang nakabukas. What? Malambot din naman yan mga katrops. Hintayin lang natin. Para hindi siya masyadong pumait. Ganun lang po yung na-experience ko at pagluluto ko ng ampalaya. Tapos pag alam natin medyo lumalambot na sa kabila, ganyan pa lang natin nahaluin mga katrops. Dahan-dahan lang po. Wow! Para hindi masyadong pumait yung ampalaya natin. At pagtingin po natin na medyo lumalambot na yung ampalaya mga katrops, ito ilalagay ko na yung kamatis. Wow! Ayan po. Ilagay ko na yung kamatis at haluin ko pa uli. Dahan-dahan lang po yung paghalo para hindi masyadong pumait. Hintayin na lang po natin yan maluto or lumambot. Pero lalagyan ko na rin po ng pampalasa. Ayan po, lalagyan na lang natin siya ng pampalasa. Tapos, haluin uli. Yan, hihintayin na lang natin yan maluto. Dito naman sa kabila, i-check natin yung shell ng sopas natin. Pero medyo okay na to mga katrops, kaya magigisa na ako ng ipang sasahog sa kanya. Ayan po, magigisa na po tayo ng pasasahog natin sa sopas mga katrops. Ito yung ginagamit kong oil dito sa bahay mga katrop. Sesame oil, baka naman. Tapos sibuyas. Ito lang natin yung sibuyas. Hindi na ako naglagay ng bawang mga katrop. Hindi talaga ako madalas naglalagay ng bawang. Pero yung minsan nilalagyan ko rin. Pero mas madalas hindi. Pagtaas mo nag-brown na ng sibuyas, ilalagay ko na yung corned beef. Corned beef lang po yung pinagsasahog ko sa sopas pag ako yung nagluluto. Para tipid mga katrops. Yan, igisa-gisa lang natin yung corned beef. At pag medyo nakikita nyo maluluto na yung corned beef mga katrops, ilagay nyo na rin yung gulay. Ako dito ko na po nilalagay yung gulay para mag-isa na rin po siya dito. Yan. Igigisa na rin natin yung gulay. Woo! Isa-gisa lang natin yan mga katrops. At pag alam nyo luto na mga katrops, yung gulay at yung corned beef natin, ayan, luto na. Ililipat ko na siya mga katrops doon sa sopas. Ayan po mga katrops, ililipat na po natin yung sahog niya. Wow! Ganyan po ginagawa kong pagluto sa sopas mga katrops. Nagigisa at saka na lang isasalin sa sopas yung mga sahog. Ayan po mga katrops, kumukulo na yung ating sopas. Ilalagay ko na itong gatas. Isang latang gatas na malaki po mga katrops ang nilalagay ko. Para mas malasang gatas.
Tsaka pala pag nagsosopas ako mga katrops or nagsasabaw-sabaw, hindi masyadong magulay yung ginagawa ko dahil hindi naman ako masyadong mahilig sa mga gulay. Or yung ibang mga kasama ko hindi masyadong mahilig sa gulay. Ayan mga katrops, luto na yung ating ampalaya at sineperate ko na rin yung kalahati niyan mga katrops dahil yung kalahati spicy uli ang lulutuin ko dahil mahilig ang trops nyo sa spicy. Kaya kung tayo ng spicy dyan mga katrops, lalagyan natin. Ayan, wait lang. Ayan, lalagyan natin siya ng pang spicy mga katrops. Ito yung ilalagay ko. Ang pinang-spicy ko lang ay yung chili garlic mga katrops. Oh no! Lagyan mo lang ganyan. Konti lang mga katrops. Isang kutsara lang dyan. Kung kulang pa yung anghang para sa'yo, dagdagan mo na lang. Para lang ako sa'yo. What? Ayan, dagdagan lang natin konti. Tapos, halo-haloin natin. Para magkalat yung anghang. At eto na mga katrops, tapos na yung ating ginisang ampalaya na siomay yung sahog niya mga katrops. Kung yung mga common na itlog yung nilalagay at giniling, ako po ay siomay ang akin nalagay mga katrops. Yung Japanese siomay, ayan po yung hindi maanghang. Yan po yung hindi spicy. At ito naman po yung mga katrops, yung spicy or maanghang mga katrops. Ayan po siya. Oh no! Dahil mahilig ako sa maanghang, kaya lagi dalawang klaseng pagkain ang niluluto. Isang maanghang at saka isang hindi. Ayan mga katrops. Kaya hanggang dito na lang muna mga katrops. Kakain muna kami. Tara mga katrops, kain tayo. Salamat po sa panonood. Ingat po palagi. God bless. Bye-bye.